So mga sangkay, talagang hindi kayo matutuwa at talagang kukulo yung dugo nyo sa balitang ito sa nangyayari sa ating bansa na kahit ako mga sangkay, dismayado. Bakit nga ba nangyayari ito? So ito guys, pag-usapan po natin itong nangyayari sa Pilipinas, no? Na talagang masasabi po natin na hindi po kaaya-aya na nagaganap, na talagang kukulo yung dugo mo sa mga, papakita ko naman sa inyo. Pero bago po tayo magsimula mga sanggay, pakicheck po muna kung kailan po ay nakapag-subscribe dito sa ating channel. Ayan po, ang gawin nyo lamang, may makikita po kayong subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Okay? Napakadali lamang po yan mga sangkay. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. So ako po ay hindi natutuwa sa nangyayaring ito, mga sangkay. Dahil nga po, ito ay patungkol po sa, parang pang part 3 na po ata natin ito. Mga bigas na tinatago sa bodega, no? Ito, panoorin po natin mga sangkay. Po ng imported na bigasan tumabang sa mga otoridad. Medyo choppy itong video na to. Pero sige lang. Ang Choppy talaga supply no? ng bigas na siyang dahilan Ayan. ng mataas na presyo sa palengke. Nasa frontline ng balita. So yan po yung reason kung bakit mataas ang presyo sa palengke, no? Yung mga hoarder nitong bigas na ito. Imagine niyo yung gaano karami yan. Yan, si Gio Robles. Sako-sakong imported na bigas ang tumambad kanina sa Bureau of Customs sa 4 na bodega sa Balagtas, Bulacan. Look at that, guys. Kasama muli sa raid sina House Speaker Martin Romualdez, Quezon 1st District Representative Wilfredo Mark Enverga na siyang chairperson ng House Committee on Agriculture and Food at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Isinagawa ang operasyon 1 linggo matapos ipasara ang 3 warehouse sa Bulacan na unang ni-raid ng mga otoridad na hinihinalang nagtatago ng mga smuggled na bigas. Alam nyo guys, again and again, kailangan may masampulan. I hope na makakita po tayo sa gobyerno po natin na may masasampulan po talaga. Kasi alam nyo, kung buhay po si Ferdinand E. Marcos, nako, hindi po mas malupit po ang gagawin sa mga lokong to. Kasi mga sangkay, tinatago po nila yung bigas para po magmahal ang presyo ng mga bilihin. Magmahal ang presyo ng bilihin ng bigas. At itong proseso mga sangkay ng kanilang pagmamanipula, kaya tumataas ang mga bilihin, for sure, matagal na po ito nilang ginagawa. So wag kayong magtataka mga sangkay kung bakit mula sa pinakamababang presyo lamang po hanggang ngayon, ang mga produkto ng Pilipinas ay sangkatutak na po ang itinaas. So ganito lang pala ang style nila. Itatago po nila ang isang produkto. Halimbawa na lamang po itong bigas. Tapos after po nilang itago, eto na ang gagawin nila. Ilalabas po nila kung kailan sobrang taas na po ng presyo ng anumang produkto na kanilang sabay-sabay na itinatago. Hindi ko nga alam mga sangkay, parang itong mga negosyante nag-uusap-usap. No? Para po silang nag-uusap-usap na sige, itago muna natin. Tapos pag tumaas na ang presyo ng bigas o anumang produkto, saka natin ilabas. Mauutak ng mga loko. Isa-isain natin yan. Kung sino nag-import at sino nag-hoard, unavailable yan. Kaya mag-ingat na kayo. Alam niyo, nahihinaan lang po ako sa ni Martin Romualdez. Pero hindi ko naman siya gina-judge, no? Pero dapat talaga yung warning doon matindi. Kumbaga, kayong mga nagtatago ng bigas na ito, magtago na kayo. Ganun sana no? Hindi namin kayo titigilan. Mapaparusahan ang sino man sa inyo, masasampulan namin. Dapat ganun yung mga salitaan kasi mga sangkay, hindi lamang po yan. Marami pa po. Hindi lamang po bigas ang ginagawa po nilang
ang ganitong klaseng strategy para po kumita po sila na napakalaki. Hindi lamang po bigas yan. Napakarami pa pong produkto sa Pilipinas na ganito lang din po ang style. Aabot sa 154,000 na sako ng imported gas na may kambas na Grabe, 430 tingnan nyo naman mga sanggay, oh. Tingnan nyo naman kung gaano kadami. million pesos ang nakita sa 4 na bodega dito sa Balagtas, Bulacan ayon sa Bureau of Customs. Sa tagal ng araw na nakaimbak na mga ito, inaagyo na ang karamihan sa mga nakatagong bigas. Imagine nyo yan. Inaagyo na. Dahil po sa tagal. Ibig sabihin, noon pa siguro, mga sangkay, plano na po nila ito. Masyado po mga oportunista. Itong mga taong to. Ayun ko sanang magalit dito sa ating channel. Kaya nga lang, nakakapuno na no? Buti sana kung mayayaman po yung marami sa atin, no? Umbaga, mayaman po tayong lahat. Kaya po natin i-afford. Kaya po natin bilhin yung ganong klaseng taas ng presyo ng bilihin o bigas. Pero mga sangkay, alam naman po natin na marami po sa atin Kapuskala, di ako nga mga sangkay. Bumibili din po ako ng bigas. Natural, Pinoy tayo Pagkatingin ko dun sa presyo ng bilihin, my goodness, ba't ganun kataas? Bigla na lamang ako napatanong Itinanggi naman ng ilang tauhan ng bodega na nag-iimbak sila ng bigas. Malamang sa malamang itatanggi nila. Ang bihira naman. Pero yung ebidensya, andyan. Last week ko lang yan discharge, galing sa container yan. So bagong dating po yan, pinaka-latest natin. Wala pa pong 1 linggo. Wala pa raw 1 linggo na ko. Ito na naman tayo Bukod sa bigas, may Grabe, tingnan nyo. Look at that, guys. Kung gaano karami yung bigas na yan. Tapos, mahal ang presyo ng bigas ngayon. Ang bihira naman tayo. Huwag naman ganun. Sibuyas, ginawa na rin po ito nila. Sa asukal, ginawa na rin. Ewan ko ba nung pumapasok sa mga utak ng mga to? imbak ding aabot sa 60,000 sako ng palay sa naturang bodega. Pati palay. First time po tayo nakakita ng nakatago dito sa mga warehouse na ating mga napasok. Ito lang po yung first time tayo nakita ng ganito karaming palay na natago or naka-store. Patunay raw ito na sapat ang supply ng palay at bigas sa bansa, kaya hindi dapat tumaas ang presyo sa palengke. I agree, no? Sa ganyan ba namang kadami, di ba? Yan po ay patunay na talagang artificial lamang po or peke po itong taas presyo ng mga bigas. Yung sa Maynila, sinasabi na wala daw supply. Hindi pala totoo, ang daming supply. Correct. Kaya doon sinasabi na tumataas kasi wala daw supply. So may nag-iipit dito. Mayroon talaga. At panigurado, may kapit po yan sa taas. May kapit yan. Hindi po nila gagawin yan nang wala po silang kinakapitan. Alakala nyo, sa movie lamang po nangyayari ito. Mas malala po sa totoong buhay. Sa tingin nyo ba, maglalakas daw bang mga negosyanteng yan kung wala pong kinakapitan sa taas? Kaya nga, duda ako mga sangka baka instead na masampulan, baka mabaliwala lamang po itong ginawang raid ng ating otoridad. May mga natanggap ding ulat ang BOC na may mga bodegang naghahalo o naglilipat ng imported na bigas sa mga sako ng local rice. Ayan na nga. Modus daw ito ng ilang rice importer para iwas inspeksyon ng customs. Pinalaga naman niya ng ilang opisyal ng mga warehouse. Ilipat pa yan, lalong tataas yan. Kasi ang imported, ilipat mo pa sa commercial, ang taas ng commercial, wala rin, di rin mabibili. Pansamantalang isinara at kinandado ang 4 na warehouse ng bigas sa Bulacan. Ayan na. Bibigyan sila ng 15 araw para magsumite ng mga kaukulang dokumento para patunayang hindi smuggled at hindi sila 15 days. nahuhoard ng bigas. Nako, na nga po, sinasabi ko. 15 days, 2 weeks po ang ibinibigay. Patunayan daw po nila na hindi sila nagtatago ng bigas. Naku, baka ang mangyari na naman dyan, may mga abutan na naman. So walang masasampulan. Abangan natin yan. Kung mapapatunayang nagtatago o smuggled nga mga bigas sa mga bodega, kukumpiskahin ito at ibibigay sa Social Welfare Department o ibebenta sa Kadiwa stores
ng Agriculture Department sa mas murang halaga. Sa price monitoring ng DA, nasa 42 hanggang 65 pesos na ang 1 kilo ng bigas sa Metro Manila. Kung kaya bang matupad ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na ibaba sa 20 pesos ang kilo ng bigas? Nako, ayan na nga. Sagot ng pinsan niyang si Speaker Romualdez. Baka hindi pa bukas, pero yan ang hangarin natin kasi yan ang target eh. At sino ba ayaw? Nagbabalita mula sa front Ay, nako. Let's pray for our country, guys. Nakaka-stress po itong... Ewan ko ba, bakit po kailangan itago? Wala ba silang mga puso sa mga Pilipino? Na more on, alam nyo, totoo yung sinasabi ng Biblia na in the last days, magiging selfish ang tao. Na magiging mapagmahal sa sarili. Ayan po mga sangkay, inuna po yung mga sarili nila bago po yung kakapakanan ng sambayanan. Itago mo ba naman ang bigas? Ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol po dito? Just comment down below. Bago po tayo magkalasan mga sangkay, ito, subscribe nyo po muna yung aking YouTube channel na isa, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo ng mga sangkay, click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.